responsibilities to safer grounds habang buhay pa sila. I remember the time during the night in Mount Cabugao, mga 5 siguro yung nandun sa paligid ko na umuungol lahat, may tama lahat. I was not able to save them, but I tried very hard to evacuate them to safer ground. Nag-attempt kami ng kinabukasan, umaga. Pag-akit namin, binakbakan pa rin kami. So, dumaman yun naman yung casualty. Yun ang mga desisyon na kailangan ma-recover mo kaagad yung moral, fighting moral ng tropa while you are engaged. And if you will not be able to balance that, mahahawahan lahat eh. Kumbaga sa kuwan pagka commander ka, kailangan pakita mo kahit medyo in the middle of the night, kuminsan medyo lumalambot ka rin. Pakita mo na ikaw ay matigas din at kaya ko kayong i-lead kahit saan pang digmaan ito. So, one time, isa pang hindi ko malimutan isang bata ko tinamaan sa panga. Na laylay na yung panga niya. Pero nung tinums up ko, nag-thumbs up, sabi ko itong bata na ito mabuhay. So, mabubuhay ka ako at gagawin ko lahat ng para mabuhay ka. Hindi na siya makapagsalita dahil panga niya daglag na, tinamaan ng sniper. Pero nababalot siya ng bandage ng puti na wala. Tapos later on, after continuous sniping, firefight again, may sinulat siya sa isang papel. Matandaan ko ang sinulat niya sabi niya, "Sir, would like to make representation to the Chief of Staff or even to President Estrada for the replacement of my broken jaw. Today is my birthday and I'll be married next month." That was kuminsan, nung nabasa ko yun, puro dugo pa nga yung na-preserve ko sabi ko, gagawin kong lahat para mabuhay ka lang. Finally, nung nasettle na yung away doon, medyo naglalo na, na-evacuate ko na rin siya. Sa Biluna pa. Nagkita na lang kami yung sa Warriors, sa Heroes Ward doon sa Biluna. Hindi ko siya nakilala noon. Pero pinatawag naman ako sa headquarters during that time para doon sa hospital visitation with the commandant ng General Ladja. Sinama niya ako. Itong pinakita ko sa kanya yung sulat ng bata. Pinaserox at pinalaki. And during sa ward visitation doon sa auditorium, binigay niya kay Admiral Fernandez. At binasa sa harapan ng mga staff ng Biluna together with the wives of our senior officers. Naiyak sila. Pero hinahanap ko yung tao na yun, yung pala nasa harapan at naka-bandage siya. Pinatayo siya doon at right there and there, Admiral Fernandez told him, gagawin namin paraan para yung panga mo mapalitan. And by next month, I'll be your ninong sa kasal. Yung drama. Ayun ganun yung drama. Nakakatuwa. At in those growing times, makikita mo rin na merong prolix din kuminsan. And was there a time, sir, na medyo pinabaan ka rin, sir? Yes, of course. Kaya lang hindi ko rin mapakita sa kanila. Ang parati kong sinasabi sa kanila, ang intindihin nyo muna, gaya ng ginagawa sa sarili ko. Ang iniintindi ko noon, yung focus ko sa sarili ko muna at saka yung tao ko. Huwag na natin muna akong intindihin yung mga pamilya natin na nasa Luzon o sa mga wala doon sa lugar na critical. Kako sa kanila, parating isipin yun lang, mas safe sila doon kaysa sa inyo. Iligtas muna natin yung sarili natin dito sa pagsasama-sama natin at magiging malakas tayo doon at uuwi tayo lahat na buhay para sa pamilya natin.
Yun na lang ang pampalakas ng loob ko sa kanya. Pag inisip mo kasi yung kung nasaan yung pamilya mo at kung ano-ano pang ini-entertain mo na kung ano yung nangyari sa kanila, mawawalan ka ng focus, baka yun pa ang ikadisgrasya mo. Yun ang parati kong sinasabi sa kanila. Isipin mo natin tayo andito para siyang hangarin na makabayan at iligtas natin yung sarili natin, gawin natin ang paraan, tapusin ito ng mas mabilis at pagkayari noon, makauwi tayong buhay para sa pamilya natin. Paano nyo pinay-up, sir, yung marine values during those times, sir? Duty, marriage? Yung mga karangalan, katungkulan at kabayanihan. Actually, ang parating iniisip ng marino is yung kapwa niya marino sa tabi niya. Mas malakas ka kung may katabi kang isang marino nagbabantay sa iyo. It's not sinasabi na a marine and his rifle, but most importantly, a marine and his rifle and the marine beside him. Yan ang yung banding na-imbibe sa amin ng training center. At sa matagal na rin namin na pakikidigma lalo na sa South, magkaroon kami ng yung tawag natin teamwork at saka cohesiveness against a common enemy. Yan namin. Of course, ang pinakaano dyan, critical dyan kung minsan kasi pag nakikita ng tropa na marami kayong casualty, mahinaan sila ng loob. As much as possible, during encounters, gawin mo na ng paraan para hindi nila makita yon, ma-evacuate mo na. Mahirap yung ilang araw na sila doon nakabulagta doon na ala tayong magawa. Makakahawa yon sa fighting moral ng tao. And ikaw dapat na leader, mabilis kang mag-decision sa mga ganyan. Isipin mo ng papanalon nyo is na dun sa mga kawal nating mandirigma. Kahit ano pang equipment na meron ka, kung ang tao naman o the man behind those equipments ay mahihina ang loob, matatalo pa rin tayo. As cadet sa PMA in 1983, mga tako namin kasi sa Hawk noon mga marine officers like now General Llaga, General Miranda, and sinundan pa nila General Saban, Martir. At yung Hawk Company noon, being the company commander during that time, parang naging marine company na yon. But nonetheless, sa akin ang pag-igihan natin yung character development ng isang kadete. Alam ko maraming magagaling academically, but in the long run, when you sabi ko nga be assigned in those areas, front line, character pa rin na papairal natin kung paano tayo gagalaw doon at engage natin makalaban yan o civilian. Doon lumalabas yung pagka-mandirigma natin, so to speak. Yung mga kadete na gustong maranasan at maging isang tunay na mandirigma, kayo na ang mag-decide sa sarili nyo. Ito namang marine organization is a voluntary organization. When you join the Navy, bahala kayo mag-decide kung sa White Caps kayo, aboard ship, or you volunteer to the Marines. So, dito naman sa Marine Corps, kokonti lang ang galing sa Baguio, sa PMA. Kaya from second lieutenant to general, halos magkakakilala rito. At alam namin ang mga kwento ng bawat isa. Maliit lang ang Marine Corps at yung unity rito at saka yung camaraderie malakas. Kahit saan mang idala yan, anong batalyon, anong unit ang mapuntahan ng isang nangangarap na pumunta sa Marines, ay hindi ka mapapahiya dahil
parang you belong to one big and strong family. Thank you very much, sir. Pinupusata ako doon. Retire na kayo, umiikot pa to. Parang